Good evening everyone. Good evening. Welcome dito sa ating day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to welcome everyone. Sir Tomasito, Redentor, Miss Irene, John Kenneth, Sir Francis, yan. Si Miss Abby, King Di Guzman, magandang gabi. Yan, yung mga bagong pasok, pasok lang kayo. We'll officially start our training at exactly 7:30 p.m. and right now it's 7:30 na sa aking orasan. And for those of you guys, let me know kung nakapasok na kayo dito sa ating Facebook group. No, here's the link to our Facebook group. I'll be sending it over here dito sa chat. Here, let me know. Excuse me. Medyo malat ako ngayon guys, pagpasensyahan nyo na. Pasok lang kayo dito sa Facebook group po natin. Then I'll accept you once you're in. So I believe yung mga pumapasok pa ba? Ayan, si Courtney, si Miss Pamela, si Sir John, yan, approve ko lang. Ayan, yung mga mga bagong pasok sa Zoom, pasok lang kayo din sa ating Facebook group. Kasama talaga tabas ko ngayon guys. But I chose to show up for you guys. So yun. Sige, simulan natin our training and I will share my screen. And tawag dito. Wait lang 1 second. Ayan. And for those of you guys, I would suggest na yung may mga questions, I would want you to keep it, no? Write it down muna. And then I will be answering those questions later on. No, kung may mga itatanong kayo in terms of technicalities, meron kayo na-encounter na problems, later on po natin iso-solve po yung mga questions po ninyo. Now, I'll be sharing my screen. Kasi baka mamaya matabunan yung mga questions po ninyo eh. Whenever you drop those questions, so baka matabunan siya. So I would rather have it answered during the question and answer portion. All right, I'm going to share my screen. Who among you guys have seen this ad? Let me know in the chat. Type yes in the chat for those of you na napanood, dumaan sa inyo tong anong tawag dito? Ad ko na ito. Yan, si Dek, si Jem, si John, John, yan. Ang dami namang Jen dito. Si Sir Tomasito, yan. Si Sir Francis, si Miss Abby. Ayan. Baka na-curious kayo, ano nga ba itong ano na to, parang imbudo na to. Yan, si Miss Bell. So, for those of you guys na nagtatanong, ano nga ba itong Facebook auction? Kasi most likely hindi nyo alam kung paano charge ni Meta yung budget po ninyo. So let's imagine you have 10 million na audience size, no? Regardless kung anong targeting man yan, kung ano may tinatarget mo na ano, just hypothetically speaking, you have a 10 million na audience size. Now, let's break it down into different campaign objective para maintindihan po natin kung paano hinahanap ni Meta yung target audience po ninyo. So again, meron tayong 10 million na audience size and basically those audiences are divided into different segments. Although they belong to the same pool of audience, but they are divided into different pool of audience which is based on their behaviors, no? So if you chose awareness, you are telling Facebook to find more people who are likely to remember or recall your brand. Basically, ang binibili mo dito, at kaya ang tawag sa amin media buyers because we are buying the advertising space. Kaya ang tawag sa amin media buyers because we're trying to buy the media space ni Meta. So, ang binibili mo dito na space is basically the lowest cost per 1,000 impressions. Kaya makikita mo dito, ang daming mata, it's because you are telling Facebook to find more people at the lowest cost per 1,000 impressions.
you have to remember that the first metric that Facebook is going to charge you is based on CPM. CPM stands for cost per mille or cost per mille. It's a French word, I believe, that represents 1,000 impression. For some people, you might be confused when you say CPM because for some, it's basically cost per message. No, wala namang mali doon. But when you try to elaborate more of what is CPM, it's basically cost per mille or cost per mil. That's awareness stage ang tawag dyan CPM. So down here, so wag ka mag-expect ng benta dito sa awareness stage, no? Because you are just telling Facebook. So you can just imagine 7 million out of 10 million na audience size belongs to the awareness stage. Basically, ito yung mga tao na hindi naman talaga pabili, but they belong to the same pool of audience. All right? Now, Facebook, when you select traffic, you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link papunta sa iyong website or landing page. So, ang hahanapin ni Meta dito is clickers, yung mga tao na mahilig magkiklik ng kung ano-anong link na anything na makita nila sa newsfeed nila. So, they usually go to the website and ito yung hahanapin ni Meta dito, those people who are clickers. Kaya makikita mo dito ang cost per 1,000 impressions ng traffic link clicks is also cheap, no? Mura lang din po ang CPM ng traffic link clicks. All right, because you're trying to optimize for a cheaper link clicks, no? Then on the third one, when you select engagement, for those of you na nagbo-boost post, excuse me. For those of you na nagbo-boost post, guess what? Ang default po ng boost post is engagement. When you boost a post dun sa cellphone po ninyo at hindi nyo ginamit yung ads manager, you are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. No? Kaya po, pag sinelect mo yung engagement or kapag nag-boost kayo ng post, ito yung automatic na default engagement. You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. And as far as you can see it in the CPM column, mura lang din po ang cost per 1,000 impressions. Okay? Kasi ino-optimize niya itong tatlong to na nasa taas is murang CPM based on the campaign objective na ino-optimize mo. It could be traffic, it could be engagement, but CPMs are a little bit cheaper as compared dito sa leads. When you select leads, you are telling Facebook to find more people who are likely to provide their information like mobile number and email address and full name. Kaya mapapansin mo dito, most likely marami na rin siyang bibili or mangilan-ngilan marami nang bumibili. Naiipon na dito sa bandang baba. Ang tawag naman dito, OCPM o yung tinatawag na Optimized CPM. Okay, ibig sabihin nun, you are pushing the algorithm to find people who are likely to become a lead and finally for them to make a purchase. So, itong promotion, we're not gonna talk about it because wala naman tayong app na pinapakita or wala naman tayong app na ino-optimize. Unless otherwise, ikaw si Foodpanda, ikaw si Grab app, kailangan mo yung app promotion. But we're gonna skip this one because we don't need it. We're gonna be going to the sales campaign objective and mapapansin mo dito, nagkukumpul-kumpul na sila doon sa baba. Okay? So out of 10 million, so you can just imagine na 7 million ito, 2 million ito, tapos let's say for example 700,000 ito, 7, 8, 9, so 700,000 ito, and then ito naman is about 300,000. Yun lang yung possible na talagang bibili or talagang merong historical data, no? Magtatanong kayo bakit alam ba ni Facebook na na ito yung mga pabili talaga? Yes, because they have a historical data in their
behavior, no? So alam ni Facebook kung sino yung pabili at kung sino yung hindi. So again, optimized CPM siya, and mapapansin nyo dito, anong mapapansin nyo sa baba? Sino makakapansin dun sa baba? Ano yung napansin nyo dito sa dulo? Anyone? Before we move forward, may napansin kayo dito, itong dalawang section sa baba. Anong napansin nyo dyan? Sabi ni Deck, no eyes. Yes, maraming ginto, maraming dollar sign, paldo. Yan. So, pero aside from that, ano pang napansin nyo? Conversion to sales? Wala. Conversion to sales. More on conversion, okay. Kaunti lang tao pero marami pera. Ayun. Medyo malapit-lapit na yung sagot ni Josh, no? Anyone can answer. Yung talagang tumbok. No, kaunti lang tao. Pero ito, pasok na tong kay Josh. Any targeted market? Sure buyers? Nasala na? Yes. Malapit-lapit yung kay King. Si RG, targeted talaga. Okay. Okay, I'll be answering the question. Mapapansin nyo dito sa dulo, kukonti na lang sila. Okay, hindi siya ganoon karami as compared doon sa nasa taas. Tingnan mo dito. Okay? Again, 10 million yung audience size mo, pero yung nasa dulo, hindi na siya ganoon karami. Pero nagkukumpol-kumpol. Okay, kasi yung pinaka anong tawag dito? Illustration, sa taas sobrang daming tao or sobrang daming mata, pero pag dito sa baba, madami nga silang posibleng bumili, pero konti sila in terms of numbers para pag-agawan ng bawat advertiser. So ito na po tayo. I'll give you an example. Okay? So let's assume na ikaw si advertiser A. Okay? And then competitor mo si advertiser B. Okay? Now, when you spend a small amount of budget, you are telling Facebook to find the low-hanging fruit. Ibig sabihin nun, yung pinakamababang cost per acquisition. No? Yung kung ikaw si advertiser B, ikaw si advertiser A, competitor mo si advertiser B, kung nag-spend ka ng 100 pesos per day, you're telling Facebook to find the low-hanging fruit. Kasi ang default ni Meta, when you bid doon sa Ads Manager, is lowest cost. When you say low-hanging fruit, parang imagine mo meron kang apple tree. No, meron kang apple tree and basically itong apple tree na to, makikita mo madali mo siyang pitasin yung nasa baba na yung nasa laylayan ng apple tree. Ibig sabihin kaya mong abutin. Ibig sabihin mura yan yung nasa baba na yan. Okay, kasi madali mo siyang ma-reach or madali na ma-reach ng budget mo. And mapapansin mo, yung dollar sign, hindi siya ganun karami. No? Tatlong dollar sign lang yung makikita mo dun sa tier 1 na audience. Now, sooner or later, makikita mo sa Ads Manager, sa Ads Manager mo, specifically doon sa ad set level, makikita mo kulay orange na yung nakalagay doon is learning limited. Okay? Ang sinasabi ni Meta, let's say si Miss Abby. Sabi ni Meta, Miss Abby, hanggang dito na lang yung budget ko, no? Hanggang dito na lang yung kaya kong ibigay sa yung conversions based doon sa budget na sinet mo sa akin. Halimbawa, 100 pesos yan. Ang kaya ko lang abutin ng budget ko na 100 pesos is tier 1 audience. Sooner or later, mauubos ko yung audience na yan, mag-iikot-ikot na lang yung budget ko, and I am basically targeting the same people within tier 1 audience. Ang gusto kasi ni Meta, you increase your budget so that you can have at least 50 conversions in 1 week. But the problem is, if you are spending only 100 pesos, 500 pesos per day,
it's going to be impossible for you to exit the learning phase in the next 7 days because wala nga siyang maibibigay eh. Hanggang doon na lang yung kaya niyang ibigay na conversions. So, technically, ang gusto niya mangyari, you spend a little bit more so that you can have an audience na pwedeng magbigay sa'yo ng more conversions. So, nakikita mo dito yung tier 3 and 4, let's say tier 4. So, dumadami na rin yung audience na pwedeng ipakita yung ads mo the moment you increase your budget. But the problem is, when you increase your budget, kung before ang cost per acquisition mo or yung cost per result mo is about 10 pesos, when you increase your budget, your cost per result also increases. So kung dati 10 pesos lang, bakit siya nag-i-increase? Kasi most likely sabi ni advertiser B, ako din Meta, mag-i-increase din ako ng budget. Okay? So the moment your competitors increased their budget as well, then naglalaban-laban kayo doon sa next tier na audience. So tier 4 and 5 kunyari. So this is just a representation. Don't take it as literally, no? So this is just a representation on how Meta auction works. Now, and same thing with advertiser C. Andun nga, makikita mo ang daming audience na pwedeng makapture ni advertiser C kasi si advertiser C is spending millions of pesos already. So pag tinapatan mo yan, labo-labo na kayong tatlo dyan or labo-labo na kayong competitors dyan ni Meta. Ibig sabihin, pataas ng pataas yung cost per acquisition because the moment you scale up your budget, your competitor also increases their budget. Kasi ang gusto ni Meta, magkaroon kayo ng magandang result doon sa mababang budget so that anong mangyayari kapag nagkaroon kayo ng magandang result sa mababang budget? You scale up your budget. Kasi the moment you scale up your budget, at the end of the day, Meta is a company and they are relying on the ad revenue. Doon sila kumikita sa ad revenue. Yung budget na ini-spend niyo, yun po yung pumupunta sa pocket ni Mark Zuckerberg. Okay? So, para magkaroon kayo ng mas magandang explanation, I'm gonna create a whiteboard, no? And ako po muna magdo-drawing. Huwag muna kayo mag-drawing. Host only. Stop. Yan. So nakikita po yung aking dashboard, yung aking whiteboard pala. Type yes in the chat. Type yes in the chat yon si Ray, si Dek. Yan. So, Lyndon, ayan, nakikita na. So, okay naman. Now, paano ba sino-charge ni Meta yung budget po ninyo? So, let's say for example, let's take an example si Miss Irene. No? Si Miss Irene is ito siya. Ayan. Pagpasensya mo ng drawing ko, Miss Irene. Ha? So, excuse me. Now, let's assume na si Sir Reden. Si Reden is advertiser A. And ito naman si Sir John Kenneth. Si John Kenneth is advertiser B. No? Sabi ni Sir Reden, Meta, targetin mo si Miss Irene. No, I want you to target the likes of Miss Irene na mahilig sa, let's say, anong tawag dito? Ang mahilig si Miss Irene sa bags, no? Mahilig siya sa bags. Dito na lang. Si Miss Irene mahilig sa bags. Tapos sabi naman ni John Kenneth, ako din Meta, targetin mo din si Miss Irene, yung mga katulad ni Miss Irene na mahilig sa bags. Alright? Tapos, let's assume na they launch their ads at 12 midnight sabay. No? And then, Sir Reden spends about 500 pesos per day for his ads.
And si Sir John Kenneth naman, sabi niya, willing din ako mag-spend ng 500 pesos per day. Now, basically, ang mangyayari po dyan, Meta is going to calculate how many of the users ang nag-engage po doon sa bawat ads ng dalawa. So let's assume na at the midday, yung CPM ni Sir Reden is about 250 pesos. And yung CPM naman ni Sir John Kenneth, it's about CPM ng 250 pesos. But the thing is, ang nangyari po is mas maganda yung ads ni Sir Reden. No, ibig sabihin mas maraming nag-i-engage, mas quality yung ads niya, mas maraming nag-i-inquire, mas maraming bumibili kay Sir Reden. So mangyayari po noon is bababa po ang yung cost per 1,000 impressions ni Sir Reden. Mas maipapakita ni Facebook yung kanyang ads to more people. So magiging 100, 150. So yun, pababa ng pababa yung cost per 1,000 impressions, and most likely more people will see his ads. So ang mangyayari po noon, ano po mangyayari kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions? Pag bumaba ang cost per 1,000 impressions ng iyong ads, tataas po ang number of impressions. Ibig sabihin, mababa yung cost, mas maraming makakakita ng ads mo, mas okay. Okay? Mas engaging, mas converting, and mas quality yung ads. So, ibig sabihin po, ang mangyayari po nun is nire-reward po ni Meta yung ads po ni Sir Reden. How it's being rewarded? By giving him a lowest cost per 1,000 impressions. Okay. On the other hand naman, ang mangyayari po nun, dahil po pangit po yung ads ni Sir Kenneth, mangyayari po doon, i-charge po kayo ni Meta ng mas mataas. Magiging 300 yung CPM mo, magiging 350, and 400, etc., etc. Pataas po siya ng pataas, and the more na magiging expensive yung cost per acquisition mo, pag tumaas po ang cost per acquisition or yung CPM mo, bababa din ang cost per bababa ang impressions. Ibig sabihin, pag bumaba ang impressions, kukonti na lang po yung makakakita ng ads po ninyo, and tataas po ang cost per result po ninyo. Ang nangyayari po doon is pinipenalize po ni Facebook yung ads po ninyo. And how you are being penalized? By giving you a high cost per result. Okay, so ano po mangyayari noon kapag ay dati naman nagbabayad naman ako ng 10 pisos sa per message eh. Ngayon nagbabayad ako ng 80 pesos. So anong mangyayari dito? Pag nangyari yung ganoon, ano gagawin nyo? Papatayin nyo na po yung ads because hindi mo na kayang makipag-compete with other advertisers. Bakit? Paano ba kayo ginigrade ni Facebook in terms of your Meta ads? Meron po siyang 3 parameter. Yung tinatawag pong below average, sunod po dyan is average. Okay? And the last one is above average. Ayan. So, ibig sabihin po, meron lang 3 parameters sa Meta para makita ni Meta kung yung ad mo ba ay below average. Ibig sabihin, kapangitan ba yung ad mo? No, below 35% average, ibig sabihin walang kwenta, ibig sabihin hindi nagre-respond po yung mga audience mo doon sa ads na pinapakita mo. Pag nakikita mo to doon sa ad level, below average, kabahan ka na. Kasi kapag ito ang grading system na nakukuha mo kay Meta, mataas most likely ang magiging cost per result mo. Pero pag nandito naman sa average, okay lang po yon. Depende pa rin sa cost per result na nakukuha mo. And pinakamaganda, magkaroon ka ng tinatawag na above average. Ito dapat yung makuha mong grade kay Meta
para magkaroon po tayo ng mas magandang cost per result, kasi ang hinahabol mo dito is yung mababang cost per result within the same quality of audience na nakukuha mo. Alright? So, ganun po ang bidding system ni Meta. Alright? So, I'm gonna give you an example of the results na pwede mong makuha. Teka lang ha. Buksan ko lang yung ads manager ko para magkaroon kayo ng idea. Ito. Ito siya. So, I'm gonna share my screen. Ito siya. So, kapag nandito kayo sa ad level, makikita nyo dito na meron kayong tatlo yan, di ba? Yung campaign level, ad set level, tsaka ad level. No? Makikita nyo dito, quality ranking. Ibig sabihin, gaano ka-quality yung ads po na pinapakita ninyo. Ito makikita nyo, wala pa yung iba, wala pa siyang, anong tawag dito, wala pang score. Kasi nga, kulang pa yung data, wala pang masyadong data na nakukuha. So most likely kasi, kailangan ma-reach nyo yung 1,000 impressions bago lumabas yung grading system po ninyo. So kamukha nito, average yung quality ng ad ko, above average yung engagement rate ranking. Ibig sabihin, quality yung ad na pinapakita ko, yung ad na nakikita nila, nag-i-engage yung mga tao. Ibig sabihin na nag-i-engage, pinapanood, nagko-comment, nagla-like, nag-share. Kaya po yung engagement rate ranking, i-grade po niya yan. Tapos, magkakaroon din po kayo ng tinatawag na conversion rate ranking. Makikita nyo dito, above average. So, ibig sabihin, I'm doing a great job on showing my ads to my target audience. Kapag nakita ko dito na below average, ibig sabihin, I'm doing a just bare minimum para ipakita yung ads ko. So, ibig sabihin, okay pa yan sa akin because I'm being graded based on Meta's, ano tawag dito, standards of showing your ads. Bakit nga ba mas pinipili ni Meta yung magandang ads as compared doon sa pangit na ads? Kasi kapag yung mga users umalis ng Meta, lumipat siya ng TikTok, kanino pa nila ipapakita yung ads? Eh di wala na, malulugi si Meta kasi wala nang gumagamit ng Facebook app. Okay? Napansin nyo ba, nung before kayo mag-enroll sa akin, or after niyo mag-enroll sa akin, before or after, kahit alin doon, the moment you engage with my content, you engage with my page, may lumabas din na competitor ko sa newsfeed niyo. Tama? Sino nakapansin? Yan, si Miss Pam, di ba? May mga ibang lumabas din, si King, si Bell, si Lindon, ayan. Ibig sabihin po, ganun po yun, anong tawag dito, winaway ni Meta yung ads po ninyo. Ibig sabihin, alam po ni Meta kung kanino ipapakita yung ads po ninyo. Kapag po hindi relevant or hindi pa masyadong nag-i-engage yung tao doon sa ads po ninyo, bibigyan kayo ni Meta ng basurang leads, basurang inquiries because kumbaga sa latak na lang yung nakukuha nyo. Kasi yung mga quality na audience na supposedly mag-i-engage sa inyo napupunta doon sa competitors po ninyo. Okay? So you have to make sure that your ads, kaya po siya tinatawag na ad relevance score diagnostics. Ito siya, makikita nyo. Ad relevance diagnostics. Ibig sabihin, gaano ba ka-relevant yung ad mo doon sa target audience mo? Is it quality yung ad na pinapakita mo? Nag-i-engage ba yung mga tao na doon sa ads na pinapakita mo?
Bumibili ba or nagkakaroon ba ng conversions yung website mo? Ibig sabihin nun, kapag ang sagot dito ay oo, ibig sabihin nun you're doing a good job on showing your ads to the right people because alam ni Meta kung kanino ipapakita yung ads ninyo. Okay, lalo, yes, tama po yung sagot po ni RG. Lalo na kapag nilalike mo, maglalabasan yun, magsusulputan yun lahat ng ads na similar doon sa ads na kung saan ka nag-engage. Then, ang mangyayari po nun, magkakaroon na ng comparison si Meta kung kanino niya mas ipapalabas yung ads na niraran mo. Make sense? Nalinawan na po ba kayo kung papaano, anong tawag dito, papaano kayo chino-charge ni Meta? Yung tanong po ninyo, paano i-target yung tamang audience? Wala po dun sa Ads Manager yung sagot. Kasi kahit na naka-open yung broad open audience targeting yung ginawa mo, ibig sabihin, no interest or no demographics targeting at all, based dun sa historical data ng page mo, kung sino nag-engage, ipapakita ni Meta yon sa target audience mo. Pero kung nagte-testing ka pa lang, as in brand new yung ad account mo, I would highly suggest, lagyan mo siya ng interest or demographics targeting. The moment you have at least a good data of your ad account, kahit na i-broad mo pa yan, Meta will find the best person or best audience possible for your ads. Ang sagot ko doon sa mga nagtatanong, paano targetin yung tamang audience? Ang sagot doon, ayusin mo yung ads mo. Okay? Ibang-iba ang tinatawag nila doon, creative targeting. Ibig sabihin, sa creatives na nila nilalagay yung targeting. Okay? When you create a video, when you create an image, make sure na you are targeting the right audience for your ads. Ibig sabihin, yes, you are selling something. Let's say, for example, kamukha nito, meron akong na-onboard na isang aesthetic clinic. No? Nung chinek ko yung ad account nila, super broad. Parang location, we are in Pasig, we're in Makati, we also have branches in Pasay, I think. So, nakalagay lang doon kung saan yung mga branches nila, pero wala silang demographics na tina-target talaga doon sa ads nila. Parang super broad na, yes, I know for a fact na ito nga ay pang mga women. Alam ko na kasi siyempre aesthetic clinic, for women naman talaga majority. Pero mas dinefine ko siya. Ibig sabihin, mas kinompress ko siya into a specific market. Nilagay ko doon sa copy, doon sa landing page mismo, and doon sa copy na specifically targeting women into a corporate world. Yung mga nag-oopisina. Now, ibig sabihin, na-define yung audience ko ngayon. Alam ko na women yon in general, but ang ginawa ko is define ko yung audience na specifically working in a corporate setting. So, ganun nyo po siya i-modify yung ads ninyo para matarget po ng tama yung audience po ninyo. So, sa creatives ko po kayo mag-spend ng 90% of your time perfecting your ad creatives, and you test it out which of those creatives are likely to perform based on the results that you have been able to get in the past. Make sense? Miss Bridget, pag-define nyo na po ba yung, you mean ilalagay na sa creatives like video or image and ad copy? Yes. Pag-define, ano po ba yung ano nyo, Miss Bridget? Ano po ba yung business po ninyo? Yes, mentioning them exactly. Ano po ba yung business po ninyo, Miss Bridget? Real estate. Okay. Super broad. Halimbawa, lahat naman yata gustong magkaroon ng ano, 'di ba? Ng bahay, 'di ba? So,
i-define mo, sino yun? Sino yung target audience mo? Diba? Business owners ba yan? OFW ba yan? Senior executive ba yan ng kumpanya? Diba? Call center agent ba yan? Anong tawag dito? Architect ba yan? So, i-define mo yung audience mo na yan. Si Miss Christina, Sir, paano maayos sa ad set if hindi makita yung below average? Above average, kagaya dun sa shinare ninyo. Nasa ad level po, Miss Christina, wala sa ad set. Hindi mo talaga makikita yung ano tawag dito, yung results na yon kapag nasa ad set level ka. Nandoon po siya sa ad level. Okay? Si Reg, bakit po magkakaroon ng fatigue ang ads? Because you've been showing the same ad over and over again and people are being pissed seeing the same ad over and over again. Kaya nagkakaroon ng ad fatigue and then they are basically parang na-immune na sila. They've been seeing the same ad over and over again. Kaya meron siyang fatigue. Sir, paano makita yung percentage ng CPM? Nandoon po sa MREG sa column ng CPM. When you go to, pag-uusapan po natin to reg sa MREG sa day 4. Punta ka dito sa performance and clicks. Click mo yan, yung performance and clicks. Tapos makikita mo dito yung tinatawag na CPM. Ito. CPM, cost per 1,000 impressions. Makikita mo kung magkano yung charge sa'yo ni Meta per 1,000 impressions. Okay? Next. Sir, will you also teach us how to effectively target abroad or OFWs? Yes, on day 3, paalala mo sa akin, Miss Bridget. Bukas, kasi magsiset up tayo ng ad from scratch. Okay? Madali lang yun. Palitan mo lang ng geo-targeting. Best audiences for selling second-hand cars. Try mo ads yung mga brand nung cars na tina-target mo. Okay? And huwag ka masyado mag-focus sa audience. Mag-focus ka doon sa ad na pinapakita mo. Okay, ads? So, regardless kung ano man yung pinapakita mo or regardless kung anong brand ng car yung binibenta mo, just put everything there sa isang ad set. Kung Nissan man yan, Toyota, Mitsubishi, lagay mo lang lahat sa isang ad set. Okay? And then Meta will find the best people possible or audience possible sa ads na pinapakita mo. And bottom line, test and verify. Okay? It could be the broad open audience will work, or it could be the demographics will work, or it could be the interest targeting will work. So you have to test and verify. Wag mo siyang hihintuan na mag-test. Always be testing ang tawag mo. ABT. Okay, test and verify. Ito pa, Joss, mas okay ba naka-turn on ng enable automatic adjustment? Alin po ba to, yung placement or yung audience? Kapag nagte-test ako, automatic placement ang nilalagay ko. Okay? And I test and verify. Joss. So regardless man yan kung automatic or manual, bottom line sagot doon is iti-test mo lagi kung alin na nag-work sa dalawa. Kasi you'll never know alin sa dalawa yung mag-work. Sabi nila, nag-work sa kanila yung Advantage Plus. Then so be it. Nag-work sa kanila yan eh. It will never be the same for your account. Okay? Hindi yan one size fits all na nag-work kay Sir Reden, mag-work din sa'yo, Miss Bridget. Hindi po ganun yun. You always test and verify. Kahit po na nag-work doon sa kakilala nyo, gagayahin nyo. Hindi po yun magkakaroon ng parehas na result. Okay? Ano po ang difference ng tatlo? Campaign, ad set, and ads. Campaign, Miss Jennifer, nandun po nakalagay yung campaign objective ninyo sa campaign level. Nandun po yung traffic ba, engagement ba, leads ba, or sales ba. Sa ad set level naman,
Nandoon naman yung geo-targeting mo, kung saan mo ipapakita yung ads mo. Sa Cavite lang ba? Buong Pilipinas ba? Kailan mo ilo-launch yung ad mo? No, yung time and date. Nandoon din yung budget mo, no? Nandoon yung interest or demographics targeting mo sa ad set level. Okay? Sa ad level naman, nandoon yung ads mo. Kung ano yung ad na nilalagay mo, image ba yan or video. Okay? Yun po yung pagkakaiba ng tatlo. Miss Jennifer, gagawin po natin yan tomorrow. Okay? Magka-campaign setup po tayo from scratch and you'll see it from the beginning, from scratch. Okay? Ano po ang impact ng cold and warm audience to get good leads? Ang impact po ng deck is you need to be able to have a budget for cold audience so that when you retarget the warm audience, na-trim down na siya. Ibig sabihin, yung cold audience mo, not all of them will likely to respond to your ads. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng audience size mo na tina-target, kung meron 10 million yung audience size mo, hindi lahat yung bibili sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, sinasala mo siya, pina-funnel mo yung mga audience na nag-engage doon sa ads mo from, let's say, 10 million down to 300,000. Yung 10 million, yun yung cold audience mo. Yung 300,000, yun yung warm or hot audience mo, deck. Okay? Miss Bridget, I have an issue po. Meta sent this to me as I have been flagged daw po. Pero I don't know kung bakit ako na-flag exactly. Brand representation, copyright, trademark. Huwag kayong do not be fooled by these emails kasi baka mamaya galing to sa mga scammers, no? Yung mga ano tawag dito? Kukunin yung data ninyo and then i-hack kayo. So wag niyo i-click yung mga nare-receive ninyong email. Okay? Unless otherwise, yung ad account ninyo talaga is na flag, hindi na kayo makapag-run ng ads, yun po galing kay Meta yung email na yun. Pero kung everything is working perfectly just fine, ibig sabihin nun, mga ano yan, i-double check nyo din yung email domain kung galing ba talaga kay Meta. Alam ko ang business email domain ng Meta is business.fb, something, fb.com, something like that. So, kung random email yan, hindi po yan galing kay Meta, Miss Bridget. EJ, below average po ang engagement rate ko, pero above average ang conversion, considered po na winning ads po. Pag sinabi mo kasing winning ads, it is within your ideal cost. Paano mo ma-determine yung ideal cost mo? By using the Facebook Ads Calculator. Pag-aaralan po natin yan on day 5. Ituturo ko po sa inyo, AJ, yung Facebook Ads Calculator. Even if may below average ka, but it's still within your ideal cost, pasok lang yun. Okay yun. JOS campaign structure, ano ba yun? Ano tanong mo dito? Kailan i-explain yung ABO and CBO? Tomorrow, Miss Eds. Sir, how to navigate sa ad level in Meta Business Suite? Can't find it eh. Miss Christina, kapag nandito ka sa Ads Manager, ito yung campaigns, no? Campaign level, ad set level, punta ka dito sa ad level. Okay, ito yung ad level. Okay, that's how you navigate. Dapat meron kang Ads Manager. Kung hindi ka naka-attend nung day 1, panoorin mo yung day 1 on how to create business portfolio. Mercy, ano po ba gagawin pag nakalagay creative fatigue, change creative, or increase budget? Okay. Miss Mercy, kapag iyan ay nasa test campaign pa lang yung nakikita mo na may creative fatigue, pabayaan mo lang for as long as napasok sa ideal cost mo. Paano mo siya ma-identify kung pasok sa ideal cost mo? By using the Facebook Ads Calculator. Gagamitin po natin yon by day 5. Okay? I-park mo tong question mo na to, yung creative fatigue, kasi masasagot ko yan ng calculator by day 5. Okay?
Ako meron ako nagra-run na campaigns na creative fatigue na siya, pero hindi ko siya pinapakialaman. Bakit? Pasok siya doon sa ideal cost ko, kahit creative fatigue na siya. Okay, Miss Christina, ask ko din po yung sa day 1 in creating business portfolio, yung sa akin po ang lumalabas di po ma-create kasi naka-business mode ang profile, hindi ko gets. Kapag kasi Miss Christina, ah, na-maximize mo na or na-max out mo na yung business portfolio, ibig sabihin kung bago yung account mo, up to hanggang dalawa lang if I'm not mistaken hanggang dalawang business portfolio lang ang pwede mong gawin. Kapag nag-create ka ng another business portfolio, mag-e-error yun, magkakaroon yun ng sasabihin ni Meta na you are no longer allowed to create another business portfolio. Ibig sabihin na maxed out mo na kasi. So ang kailangan mong gawin doon, mag-run ka muna ng ads doon sa existing business portfolio mo so that magkaroon ka ng magandang credibility score or credit score kay Meta at para dagdagan ka ng bagong business portfolio. Ibig sabihin para makapag-create ka ng bagong business portfolio. Tingin ko yun yung nagiging problema mo. Hindi ka makapag-create ng bago kasi meron ka pang existing na hindi mo pa nagagamit or hindi mo pa na-utilize. Si Joe, mas okay po ba video ang ipapa-add sa poster o ilang minutes ang allowed sa video? Joe, ang sagot dyan, test and verify. Regardless kung image man yan or video, you test both creatives. Okay? Ako, ideally, doon sa video, wag kang bababa ng 15 seconds. So that's gonna be 15 seconds, 25 seconds, 30 seconds, 45 seconds, 1 minute, 2 minute on the maximum. Depende doon sa video na gagawin mo. Yung iba, lumalagpas ng 2 minutes because the video has to be longer enough to explain all the details ng products or services. Lindon, Coach, pwede bang i-remove or i-delete ang BM at mag-create ng bago? No. Wag mong i-delete, Lindon, yung BM kasi magagamit mo yun in the future. Ang pwede mong gawin dyan is i-rename mo lang yung BM. I-park mo lang dyan, sabihin mo lang doon sa BM, anong tawag dito? Lagyan mo lang yung BM mo ng naming convention na spare BM. Pwede mong anahin kasi yun eh. Pwede mong i-rename yung business manager mo. Okay? Tuturuan kita kung paano mo i-rename. Pagpunta mo dito sa sa business portfolio mo, punta ka dun sa pinakababa. Click mo tong business manager. Go to business manager settings. Tapos, ayan, nag-load. Bagal. Nangyari. Ayan, nag-load na siya. Ayan. Tapos, punta ka dito sa business info. Tapos, palitan mo yung yung business portfolio mo. Click mo tong edit. Tapos, palitan mo yung pangalan ng business portfolio. Okay, lagay mo lang dyan, spare business portfolio or anong tawag dito? Kung ano man yung papangalan mo dyan, bahala ka na. Basta wag mong i-delete kasi magagamit mo yan. Ayan, phishing scam yan. Phishing po yan. Miss Bridget. Okay, Mercy, okay lang ba i-hide ng bad or negative comments? Ako, Miss Mercy, hindi ako nag-hide ng negative comments. Pag chinek mo yung mga ads ko, pag chinek mo yung mga comment section, pinababayaan ko lang kahit may nagbabash sa akin. Kahit halimbawa, anong tawag dito, walang kwenta yung walang kwenta yung video mo or para puro ka lang yaw-yaw. May mga comments akong nare-receive sa sa anong tawag dito sa ads ko or dun sa page ko. Pinababayaan ko lang yung mga comments na gano'n. Minsan pinapatulan ko eh. Alam mo yun, bakit? Kasi nagkakaroon ng mas maraming engagement. The more engagement you have, the more
Facebook will think that this ad is truly engaging. So I will show it to more people. Okay? Minsan may nag-message na nakaraan, parang 2 days ago, nag-comment doon. Naglagay ng mga affiliate link. I don't know kung saan 'yun, parang mga casino something. Yun nire-replyan ko, sabi ko, "Okey yung mga ano mo, okey yung mga discarding ano mo, mga ganyan." So, basta inaano ko siya, nire-replyan ko sila and hindi ko dini-delete. Okey? So, unless otherwise talagang ano, yung parang talagang anong tawag dito, ah, may mga ano kasi, may mga link na binilalagay yung tipong mga scammer talaga, yung mga walang profile, ta's naglalagay ng mga ano, yung mga, phishing link, yun hina-hide ko talaga yun. Okey? So, yun, puwede bang gawin different campaign pero isang ad set at ad level lang? Different campaign per isang ad set at level. Sa isang campaign kasi, Lindon, you can create multiple ad sets, puwede yun. And each ad set magkakaroon ka ng ad. Gagawin natin yan day 3, makikita mo yun, Lindon. Sir Tomasito, okey lang ba maraming picture na nagra-run ads, new picture? Depende kapag nasa scaling campaign ka na, Sir Tomasito. 'Pag malaki na yung budget mo, kahit dagdagan mo ng maraming pictures yan ng ads, okey lang yun. Pero kung nagte-testing ka pa lang, kung maliit pa lang yung budget mo, ay preferably one ad, or depende sa budget mo, kung ₱100 yan, ako ang ginagamit ko ₱100. So 100 pesos per ad set, tapos one ad lang. I-se-set up po natin yan, Sir Tomasito, tomorrow. Sir Miss Mercy, okey lang ba gumamit ng chatbot like Botcake and Power Pancake? Yes. May auto-reply yun, mas maganda nga yun, Kasi may auto-reply yun, hindi mo nare-replyan isa-isa. Okey yun, Miss Mercy. Sa sales campaign po ba dapat or kailangan para sa real estate, paano ma-determine ang dapat campaign? Real estate, lead generation po rin, sa leads. Especially kung dapat may landing page ka or website, or landing page mas maganda. Is 97 opportunity score good po or mababa pa yon? Okay naman yon, 97 plus or 97, okay naman yon. Pero hindi ako nakatingin doon. Ang tinitingnan ko bottom line, Miss Christina, is the cost per result, regardless of the opportunity score. Hindi ko masyadong pinapakailaman yung opportunity score. Sa cost per result ako nakatingin. Pag bumaba na po ba yung cost per result, pwede na magdagdag ng budget para may chance to win the auction? Yes. Especially kung identified mo na deck yung cost per result, no? Kung alam mo na yung magkano yung cost per result mo, then pwede ka na magdagdag ng budget. Sa CTR, ano po mahalaga? Yung CTR all or yung link click-through rate? Yung link click-through rate po, John Kenneth, yun po yung tinitingnan ko. Yung CTR all kasi kasama na doon yung lahat ng clicks, Click doon sa video, click doon sa see more, click doon sa link, click doon sa image, lahat yon kasama sa CTR all. Pero yung link click-through rate, yung link lang na nilagay mo, yun yung tinitingnan ko doon. Mas maganda nga, unique link click-through rate, Pero link click-through rate, okay na ako. Naka-conversions po ba yung ads nyo? Yes po, Eds. What is BM, a business manager or business portfolio? Sir, di ako maka-create ng account using Gmail. Di ko pa rin masaset yung business portfolio sa training kahapon. Facebook and IG lang po lumalabas sa akin. Bakit po? Using Gmail? Okay naman yan kahit gumamit ka ng Gmail. Unless otherwise, na-max out mo na yung business portfolio, yung slot mo for the business portfolio, hindi ka talaga makapag-create. Kahit na Gmail pa yung nilabas, ay yung ginamit mo. 2,000 budget ko, bilis maubos. Ano yung per day, Sir Tomasito? Pag scaling ka na, anong tawag dito? Kung per day yan, nagpa-fluctuate po kasi yan, Sir Tomasito.
Hindi ibig sabihin na 2,000 yung nilagay mo is 2,000 lang yung uubusin ni Facebook per day. Nagfa-fluctuate po yan. May mga days po yan na 2,300 yung inubos ni Meta. Minsan 1,900 lang, 1,700 lang. O kaya minsan tumataas ulit 2,100. So nagfa-fluctuate po yan. Okay? Wag po kayo maglagay ng budget on a daily basis. Lagyan niyo po yan in 2 weeks or in a month. So nagpa-fluctuate po yan. Pag abroad po ba, target for real estate, ang malaki po ba ang CPM? Yes. Sir Francisco, especially kung ang tinatarget mo is US, halimbawa, ang CPM sa US, it's about $15 to $25. Magkano ba sa atin yun? Sabihin mo ng $15 times 58, nasa 870 pesos yan. Sa Pilipinas, ang CPM nasa about 250 pesos to 350 pesos. Sa US, makakatapat ka dyan ng mga $15 to $25. Yan, mga nasa 1,500 pesos ang CPM sa ibang bansa. Ayaw akong payagan ni FB na mag-create ng portfolio dahil may restrict. Yun lang. Pagka meron kang bad history kay Meta ng ad account mo, hindi ka talaga mabibigyan. Ibig sabihin, naka-maxed out ka na. Unless otherwise, yung restricted na ad account mo, malift mo yung ban, submit ka ng another review, yun, pagka maganda yung ano mo, yung record mo kay Meta, makakapag-create ka ng bagong portfolio, Lindon. Sa van rental po, mas okay ba yung sales? Try mo, John Kenneth, yung engagement and lead generation. Paano po gumawa ng specific target? Day 3, bukas po, Miss Cleofe. Gumamit po ako ng chatbot pero di ko mabakabalik sa send message button sa page ko kahit naka-enable naman yung button. Yes. Most likely may kinalaman yung chatbot doon, Joss. Yung 500 pesos per day sa ang tier po yun magpo-fall. Most likely tier 1 yun, John Kenneth. Mababa lang yung 500 pesos kasi for testing lang yun eh. Ano? Testing lang yung 500 pesos. Ako 100 pesos lang for testing. Kapag ang goal po sa ads is mapataas ang followers ng IG page, anong objectives? Engagement po, Miss Jennifer. Makikita mo yun doon sa ad set level, nandoon po yung ano. Nandoon po yung tawag dito yung followers. Punta ka dito, Miss Jennifer. Wait lang. Pakita ko sa'yo. Ito siya, pag-create mo, punta ka dito sa punta ka sa engagement, punta ka sa continue, manual engagement campaign continue, punta ka sa ad set level, tapos uh, performance goal. Saan na nga ba yan? Get people to engage with your Facebook page. Ito, maximize number of page likes. So, ito yung select mo para magparami ka ng followers. Pero hindi ko yung nare-recommend kasi automatically, tataas naman yung followers mo kapag ka nag-run ka ng ads. Kusa naman silang pa-follow sa iyo kung talagang relevant yung ano mo, yung mga content mo. Leads po, Sir Francisco. O kaya engagement. Kami po umabot po ng 4K per day pero parang awareness na pasok. Above average naman po yung quality. Travel agency po kami. Deck, engagement po ang select mo. Tapos mas better kung kung meron kang landing page.
meron akong ano sa travel agency, meron akong anong tawag dito? If interested ka, message mo ako sa page, no? Sir Deck, sir yata or ma'am or I believe sir. Message mo ako sa page tapos magpakilala ka, sabihin mo ikaw yung may travel agency. Baka sakaling matulungan kita. How about live selling po, sir? Ano ba maganda i-set, sir, pag ibo-boss post? Usually sa engagement po ito, pero I believe 'pag live selling kasi kailangan naka-meta verified. Actually, hindi ko pa nga 'to na ano, eh, hindi ko pa 'to nata-try, eh, yung live selling tapos i-a-ads mo siya. Marami ang nag-aano nito, eh, naghahanap nito, eh. Live selling na naka-ano, naka-ads. Pero nasa engagement siya, I believe dapat naka-ano ka, naka-meta verified. For pest control, leads po, Diana, Miss Diana. 'Di na po pwede mag-adjust ng campaign objective kapag running na yun. Yes, hindi na po pwede, Sir John Kenneth. Yun na yun. Gawa ka na lang bagong campaign. If photography po, ano po maganda i-set, sir? Engagement, Miss Jenny. Engagement or lead generation. Better if you have a landing page or a website. Alright? So, is there a way para mapabilis mapa-verify ang page, sir? Magbabayad ka kay Meta doon sa Meta Business Suite, nandoon yun, eh. Medyo komplikado ng konti. Nix. Nasa Meta yon, na-navigate mo doon sa Meta Business Suite, no? And then you submit all your information. Pag clothing business, try mo yung sales. Pag clothing business, try mo yung sales or engagement. Kung wala kang ano, website, try mo yung engagement. Pagka may website ka, sales. Sir Deck, sige po, i-check ko mamaya. Bakit po mas dumadami ang followers ko sa FB personal instead sa FB page? Pag nag-page ads ako sa page, i-cross post mo, Joe, yung personal mo tsaka yung page mo. Mag-post ka sa personal mo tapos yung share mo, yung page mo ang ipa-share, ang pag-sharein mo dun sa ano, i-share mo sa page mo. Tapos yung sa personal mo naman, pag nag-post ka sa page, i-share mo naman yung naka-post dun sa page. So, ang tawag doon cross-posting para at least nagkakaroon ng followers yung page mo, nadadagdagan, tapos nag-i-increase din yung followers mo sa vice versa. Frequency nakalagay 2.09, okay po ba ito, coach? Kapag nasa MOF yan, nasa middle of the funnel or warm audience, okay lang yan. It can go as high as 5x, 7x, up to 10x, pwede yan. Pero pag nasa ano yan, nasa cold audience, 2.09 is medyo tingnan-tingnan mo ng konti. Ako hindi ko masyadong tinitingnan yung frequency. It's just a soft metric na tinitingnan ko kapag nagra-run ako ng ads. Pag 2.09 sa cold audience ko, tapos ang cost per result ko is way above my ideal cost, pinapatay ko na yan. Pero kung within my ideal cost, okay lang yun. Wala akong pake kung umabot pa ng 3x yan. Basta as long as napasok doon sa ideal cost ko, okay lang ako. Okay, kahit na ilang X pa yan. Sir, usually po ba may recommendation si Meta Ads Manager? Maganda po bang i-follow lahat ng recommendation? Hindi. Hindi ko pina-follow lahat. Ang ginagawa ko, kung may recommendation si Meta, ang ginagawa ko, nagdo-duplicate ako ng ad set o ng campaign. Tapos ite-test ko siya outside doon sa existing ko na campaign. Bakit? Kasi pag ginalaw mo yung existing mo na campaign at nagpumangit yon, nagkanta loko-loko yung existing mo na campaign, edi wala na. Hindi mo na may babalik yung dati. Ayun. So, sira na yung algorithm nun. So, I usually duplicate it into a new campaign or ad set and then I let it run kung ano man yung recommendation na gusto nyo mangyari ni Meta. Kasi not all the time. Pag may request reviews ako,
Ayaw mag-click, ano kayang problema? Kapag naka-grayed out na yung Lindon, wala na yun. Permanently disabled na yung account mo. Kung hindi mo na siya maklik, permanently disabled na siya. Kapag CCTV services, okay po ba si zip code targeting? May ganun po ba? Pwede naman. Pwede naman, Miss Erin. Pero kung ako, i-ano mo na lang, per city mo na lang, huwag ka na mag-zip code. Per city mo na lang. Halimbawa, Bulacan or Malolos, let's say Pangasinan lang or ano. So, i-ano mo lang, doon sa city lang mismo, okay na yun. Can I just sign up with Facebook na lang, sir, instead of Gmail? Sa business portfolio, I don't know, di nag-proceed sa create ng account. Wala pa po ako nagagawa. What do you mean sign up with Facebook? Pag yung next, yung ano, pag nag-create ka ng portfolio, makaka-receive ka ng confirmation email sa email mo. And then supposedly makakapag-create ka ng business portfolio. I'm not sure why you are not able to proceed. Kung ano yung na-encounter mo na problem. Most likely na ano mo na max out mo na yung business portfolio kaya hindi ka nakakapag-create ng bago. Okay, kapag na-max out mo na kasi possible nun meron kang dalawang business portfolio na hindi mo pa nagagamit. Ayun yung ano ko doon, yun yung tingin ko doon. Financial advisor, leads or engagement, Miss Bridget. Real estate property outside PH. Yes, pwede yun. Tomorrow, i-ano natin, i-check natin. I-remind mo ako doon. King de Guzman, Coach, would you recommend sales objective para isang window blinds, curtains? May website pero free lang sa weeks kaya di ma-connect sa Pixel. Para engagement lang po ads niyan. Pwede, yes. Pwede mong i-optimize for sales objective or engagement campaign, pwede rin naman. Pag mag-scale ka sa budget, ilang percent po ang ideal amount? 10 to 20%, Miss Mercy. Pero right now, napansin ko, kahit na nasa learning phase ka pa, pag binomba mo yung budget, okay lang eh. Pwede ba isang video campaign, pero i-run mo ang ads in different cities? Pwede naman, Miss Mercy. Coach, discuss mo ba natin yung following days, yung different campaigns, awareness, leads, etc.? Ito na yung kanina, na-late ka ba, Ray Karandang? Na-late ka ba kanina pumasok? Diniscuss ko kanina. Yun yung usapan, yun yung topic kanina. But if your question would be, isi-set up ba natin yun? Yes. Pero most likely yung leads lang tsaka yung yung engagement. Kasi yung awareness tsaka yung traffic, hindi mo naman kailangan yun eh. Dahil hindi ka naman kung wala ka namang website or hindi ka naman big company, hindi mo kailangan yung awareness campaign. May tamang gamit doon. Meron akong tamang gamit doon whenever I use awareness campaign. Sa real estate po, mas okay po ba within the location ng property ang targetin? You test and verify, Sir Francis. Kung alin yung mas nag-work. Kung alin yung mas nakakakuha ka ng magandang leads, outside ba nung location targeting mo or within? You test and verify. Pwede bang i-remove yung hindi restricted na page sa restricted ad account? Kapag ad account, okay, kapag ad account, mare-remove mo yung page sa business portfolio, hindi sa ad account. Lindon. Ilang days po ang learning phase ng new ads? Depende po yan, Miss Mercy, sa budget na ginagamit ninyo. Kapag mababa lang yung budget, usually kung 100 pesos, it may take about 2 weeks, 2 to 3 weeks bago mag-exit or minsan a month. Pwede po ba i-migrate yung business profile, yung page ko na nasa profile? No, ko lang kasi natutunan na may business profile pala, pero ginastasan ko yung page sa profile ko.
Josh, yung page mo, pwede mong i-claim sa business portfolio. Okay, I'm not sure what profile are you saying. Yung profile mo as Facebook profile is yung personal profile mo. Pero yung kung page yung pinag-uusapan natin, Facebook page yun, pwede mong i-claim yun sa loob ng business portfolio. Business.facebook.com, yan po sinunod ko, sir, pero hindi same lumalabas sa screen ko. Compared sa inyo, hindi po ako nakaka-rate even once. Sige, Nix, share mo yung screen mo. Let's try to figure it out. Share mo yung screen mo. Paibahan na rin po ang daily. Much better pa rin po ba i-check yung optimized locations sa setup? Kasi kahit sabog-sabog yung location ng inquiries. What do you mean, Eds? Better pa rin po ba i-check yung optimized locations? Di ko masundan yung tanong mo, Eds. Nix, nandiyan ka ba? Share mo yung screen mo. Tulungan kita. Yun lang. Hindi natin magagawa yun. Nasa phone ka eh. Alright? So, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. No? I'll be sending you the recordings ng sessions natin tonight. And then, I'm gonna discuss tomorrow the actual campaign setup from scratch. Alright? So, maraming salamat and see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Bye-bye.